Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nagkasundo ang Miami Heat, Los Angeles Clippers at Utah Jazz sa isang trade. Si Norman Powell na nag-average na mahigit 20 points per game ngayong season ay patungo na sa Miami Heat. Mapupunta naman sa Los Angeles Clippers si John Collins na nag-average din ng 19 points and 8 rebounds per game last season. At patungo naman sa Utah Jazz ang veterans na sila Kevin Love, Kyle Anderson at isang 2027 second round pick mula sa Clippers. Mabibigyan ng Miami Heat ng dynamic scoring piece kay Powell at isang solid athletic power forward naman ang makukuha ng Clippers kay Collins na tiyak na mabubusog mula sa mga pasa ni James Harden sa mga pick and roll plays o kahit tumayo lang nga siya sa dunker spot. Ang Utah Jazz naman ay nakakuha nga ng second round pick para sa expiring deal ni John Collins na ayaw din nilang i-renew. Habang ang veterans Kevin Love at Kyle Anderson ay hindi na nga ako magugulat kung sa buyout market lang din ang bagsak nila. Ang Clippers team ang tinititigan ng madami dito na may projected starting 5 na ni James Harden, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., John Collins at Ivica Zubac. Nasa bench pa din nila sila Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Amir Coffey, Nick Batum at andyan na din ngayon si Brook Lopez. Ito na nga ang epekto ng pag-take ng pay cut ni James Harden mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Malik Beasley, ang isa sa mga top free agents na hindi pa nasasign hanggang ngayon sa dahilan na may pending na kaso ito na related sa gambling o pagsusugal. Ayon kay Richard Jefferson at Channing Frye, hindi lamang local police ang umahawak nito bagkus national government mismo at FBI. Ayon sa former teammates and champions Jefferson and Channing Frye ay kung local police lang nga daw ang may hawak nito ay may 50-50 chance ka pa na hindi guilty. Subalit kapag umabot na nga daw ito sa national government o FBI tulad ng kay Beasley ngayon, good luck na lang nga daw. Pahayag din nila ay mas malala din nga daw ito sa sitwasyon ni Jontay Porter na kapatid ni Michael Porter Jr. na naban sa NBA. Si Beasley ay isang 8-year veteran sa NBA na nagtala pa lamang ng 16 points per game last season para sa Detroit Pistons. Nilalakad na nga ng kampo ni Beasley at ng Detroit Pistons ang panibagong 3 years $42 million contract nang lumabas ang balita na ito. Ngayon ay malabo nang ibigay ito ng Pistons sa kanya, lalo na't kinuha na din nga nila si Caris LeVert at Duncan Robinson bilang pamalit sa kanila ni Tim Hardaway Jr. So kung tuluyan man nga itong mapatunayan mga kaibigan ay halos tiyak na ang pagkakaban niya sa NBA. Bukod sa mawawala ang kanyang 3 years $40+ million contract, posibleng hindi din siya payagan na maglaro sa ibang liga dahil mahirap na nga siyang pagkatiwalaan ng mga managers. 28 years old pa lang siya at nasa kanyang prime, kaya naman tiyak na pagsisisihan niya ang ginawa niya pang habang buhay kapag na-prove na itong guilty siya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?